Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Imbabawin, Onin Miranda. Narito na ang programang maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology para sa agham na ramdam. At sa ngalan po ni DOST Secretary Dr. Renato Silidum Jr., ako po si Napoleon Juanillo Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Aseknap, magandang agam po. Magandang agham din, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na tumunog na ang Gandingan. And DOST TV is back on the Gandingan stage. We are so grateful sa 20th UP Com Broadcast Soc Gandingan Awards para sa mga parangal na ito. Out of 40 nominees mula sa iba't ibang media networks, ang episode ng DOST TV's Expert Talk, Enerhiyang Likas ang itinanghal na Most Development-Oriented Environment Program. Pagbati rin kay DOST Secretary Dr. Renato Silidum Jr. for being named as the Gandingan ng Agham at Teknolohiya.
And of course, DOS TV, Science for the People, bagged the Gandingan ng Kaunlaran, most development-oriented radio TV station and online platform. Lubos ang aming pasasalamat sa UP Community Broadcaster Society at sa lahat ng mga iskot-iska ng UP Los Baños for these recognitions. Para sa Agham na Ramdam, para sa Bayan Mabuhay ang Gandingan Awards, and on behalf of DOST, nagpapasalamat kami sa Gandingan Awards at sa UP Com Broadcast SOC for these honors. Tinatanggap po namin ang hamon na maging mas patatag at mas reliable pang mamamahayag para sa bayan. Our congratulations po sa DOST at sa UP Gandingan. At para lahat tayo mga kunek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the SNT Authority ng bansa, Department of Science and Technology. Narito ang mga naging kaganapan ng DOST at ng ating kalihim, DOST Secretary Dr. Renato Silidum Jr. ngayong linggo. Noong Lunes, Abril 27th, ay binuksan natin ang National Invention Contest and Exhibits or NICE 2026. Sa programang ito, ibinida ang mga inventor na tagumpay na ang narating sa national level ng kompetisyon ang kanilang inobasyon sa iba't ibang kategorya. Sa parehas na araw ay nagkaroon ng oath-taking ceremony ang mga bagong upong opisyal ng Health Technology Assessment Council or HTAC. Ito ay sinundan ng pagpulong upang talakayin ang mga problemang kailangan pagtuunan ng pansin ng konseho. Sa susunod na araw, April 28th, inanunsyo sa closing ceremony ng mga nagwaging entries sa National Invention Contest and Exhibits or NICE 2026. Ang mga top winners sa bawat kategorya ay tumungo sa Malacanang upang gawaran ng pagkilala mismo ng Presidente ng Republika ng Pilipinas na si Presidente Bongbong Marcos sa kanilang mga nagwaging inobasyon. Noong Miyerkules naman, naimbitahan ang ating kalihim bilang isang scene setter sa 2026 National Innovation Day, AGOS, AI for Growth, Opportunity and Sustainability in ASEAN. Partikular na tinalakay ni Secretary Solidum ang paksang From Ripple to Wave, Scaling Sustainable Impact, kung saan kanyang ibinahagi ang malaking potensyal ng AI sa iba't ibang sektor ng lipunan at kung paano ito pinangungunahan ng DOST. Kahapon lamang ay tumungo si Secretary Solidum sa probinsya ng Aurora sa inauguration ng kanilang bagong Provincial Science and Technology Office or PSTO at Innovation Hub or iHub. Siya rin ay nagsagawa ng site visit sa Pag-asa Aurora at partnership visit sa Aurora State College of Technology or ASCOT. Ngayong araw ay kasalukuyang nag-iikot pa rin ang ating kalihim upang bisitahin ang mga beneficiaries ng DOST sa Aurora sa ilalim ng mga programang SETUP at CEST. Maraming salamat po, Asek Nap. Maraming salamat din po, Secretary Renato Solidum Jr. Narito na ang iba pang napapanahong balitaghan. Ito ang DOST Report. Pinangunahan ng DOST National Capital Region o DOST NCR katuwang ang Partnerships for Sustainability Education o PSE at Trinoma, ang programang Turong Kalikasan at Agham sa NCR. Isinagawa ito sa Trinoma, Quezon City na layunin isulong ang sustainability gamit ang agham at teknolohiya. Sa pamamagitan ng Cities 360 program, binigyan din sa aktibidad ang pagbuo ng mga smart at circular urban areas sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga simpleng gawin tulad ng repurposing at recycling. Tampok rin ang mga aktual na demonstrasyon mula sa mga kinatawan ng Barangay Balangkas at Barangay Payatas, MRF. Naging sentro rin ng talakayan isang panel discussion kasama ang mga eksperto at lider ng kabataan na naglalayong hikayatin ang mga estudyante, magulang at guro na aktibo makilahok sa pagbabago ng mga linear systems tungo sa isang sustainable at circular economy para sa mas luntiang kinabukasan. DOS TV, Science for the People, humakot ng parangal sa Gandingan Awards. Kinilala bilang Gandingan ng Agham at Teknolohiya si DOS Secretary Renato U. Solidum Jr.
Mula yan sa halos 4 na dekadang serbisyo publiko nito sa DOST. Nasungkit din ng DOS TV at Seribuhay ng DOS Picard ang 2 major awards ng Gandingan ngayong taon. Para sa ibang detalye, may report si DOS TV correspondent Dave Caragayan. Tumunog na ang gandingan ng mga eskolar ng bayan para sa bayan. Muling pinarangalan ang iba't ibang programa ng DOS TV Science for the People sa prestiyosong Gandingan Awards ng University of the Philippines, Los Baños. Kabilang sa mga personalidad na kinilala si DOST Secretary Renato U. Solidum Jr. bilang gandingan ng agham at teknolohiya. Mula yan sa halos 4 na dekadang serbisyo publiko ni Secretary Solidum sa DOST. Nasungkit din ng DOST TV ang gandingan ng kaunlaran bilang most development-oriented radio, TV station, and online platform. Makakaasa po kayong ipagpapatuloy ng DOS TV ang pagpahatid ng makabuluhang kwento ng mga Pilipinong binabago ang buhay nila mula sa serbisyong hatid ng Department of Science and Technology. Ito po ang agham na ramdam, nagbibigay ng solusyon at oportunidad para sa lahat, mula po sa lahat ng bumubuo ng DOST. Maraming salamat po sa pagkilalang ito at mabuhay ang eskolar ng bayan mula sa UP Los Baños, mabuhay ang UP Combrodsok, mabuhay ang Gandingan Awards. Kinilala rin ang Sari Buhay, mga kwento ng sari-saring buhay ng DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o DOST Picard bilang UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Kalikasan. Iniaalay namin ang karangalang ito sa mga mananaliksik at siyentista na naglalaan ng kanilang oras sa pagtuklas at paglinang ng mga kaalamang batay sa siyensya para sa pagpapabuti, pangangalaga at likaskayang paggamit ng ating sari buhay. Ang pagkilalang ito ay magsisilbing inspirasyon sa patuloy na pagharap sa mga panibagong hamon. Patuloy ang serye sa tungkulin nitong palawakin ng kamalayan tungkol sa kalikasan, palalimin ang kaalamang pangagham at paigtingin ang advokasya sa pagpapahalaga ng ating sari buhay. Pinarangalan din ng DOS TV bilang Most Development-Oriented Environment Program para sa episode ng Expert Talk na Enerhiyang Likas kung saan tinalakay ang ilan sa inisyatibo ng DOST sa pagsusulong ng renewable energy sa bansa. Ang Gandingan Awards ay taunang selebrasyon na inoorganisa ng UP Community Broadcaster Society mula sa College of Development Communication ng UP Los Baños upang kilalanin ang mga natatanging kontribusyon ng media sa pagsusulong ng development-oriented content. Sumentro ang tema ng Gandingan Awards ngayong taon sa mga napapanahong issue sa kalikasan. Christian Caragayan para sa DOS Report. Makaka-connect, pag-uusapan naman natin ngayong araw ang usapin tungkol sa revitalizing Romblon marble industry through innovation, culture, capacity building, and digital transformation. Tutok lang, magbabalik nga ng Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber
One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kagulag, pag-uusapan natin ngayon ang probinsya ng Romblon, kilala hindi lang sa ganda ng kanilang mga dalampasigan, kundi bilang Marble Capital of the Philippines. Tama yan, Onin. Sa husay ng kanilang mga craftsmen at taas ng kalidad ng kanilang mga produkto, tunay na world-class ang sining ng mga Romblomanon. Kaya naman para bigyang linaw ang mga inisyatibo at plano ng DOST para sa riyon, makakasama natin ngayon ang bagong Regional Director ng DOST Mimaropa na si Dr. Bernardo N. Cepeda. Magandang agham po, Regional Director Cepeda. Thank you, Seknap. Thank you, Onin. Maraming salamat po sa pagkakataon na may bahagi ang ating mga ginagawa para sa marble industry sa Romblon. Yan. Magandang hapon po. Magandang hapon. RD, kilala ang Romblon bilang Marble Capital of the Philippines dahil sa husay ng mga craftsmen dito at taas ng kalidad ng kanilang mga produktong marmol. In the next few years, anong klaseng marble industry ng Romblon ang gusto nating makita sa global market? Ang Romblon Marble ay tinatawag nating National Heritage Industry. No? Yung kalidad nito may kukumpara sa magagandang marmol sa ibang bansa, Seknap tsaka Oni. No? Ang maganda dito, nais natin kasi na sa mga susunod na taon, hindi lang to makilala sa ating bansa. Nais natin tong maging kilala sa ibang bansa kasi yung kalidad nito ay kumpara sa kanila. Kaya nga, sa tulong ng ating mga eksperto sa teknolohiya, nais nating bigyan ng pagkakataon yung mga artisans natin no, na makagamit ng makabagong teknolohiya, robotics, no, gagamit ng mga design na nakabatay sa AI na. Hindi na lang yung naiisip lang nila na ordinaryong design. May makina na para may makina na, mechatronics, gagamit na tayong robotic arms. Kasi, Seknap, Onin, hindi na bumabata yung mga artisans natin. So, medyo yung edad ng mga artisans medyo hindi na kasing bata natin. Tama no? po. So, kailangan natin ngayong tulungan sila dahil syempre, yung kanilang mga kamay hindi na ganun ka-agile katulad ng araw. Tapos, kukunti pa yung mga kabataan na nahihilig dito. So, ang problema, at ito'y batay sa pag-aaral, no? Talagang kukunti na yung kabataan na nahihilig sa pagiging artista ng marmol. So, kailangan nating tulungan yung mga kasalukuyang artisan na may pagpatuloy pa rin yung galing nila, pero gagamit na tayo ng mga robotics arm, mga mechatronics, mga AI designing, no, 3D printing, no, para andun pa rin yung galing nila. Tama po. Pero ikakapacitate natin sila para yumakap ng makabagong teknolohiya. Parang yung pala mga problema natin, sir, sa mga magsasaka sa agriculture, na yung mga kabataan parang wala ng interest dito, kundi yung mga matatanda na lang. Kaso nauubos yung matatanda, pilit na binabalik natin ang mga bata ngayon sa pagsasaka. At ganyan din po sa marmol. Yes po. Tama po ba? Kaya paano natin marutulungan palakasin pa ang marble industry sa Romblon? May mga effort tayo sa kasalukuyan, no? Katulad nung pagkakatatag, ito yung unang hakbang, tinatag yung Romblon Marble Industry Council. Ito ay isang konseho na kasama ang industry partners, SUCs, government agency katulad ng DTI, DepDep, tsaka tayo, syempre DOST. At syempre ang LGU, no? At ito yung pinumuna nating gobernador sa Romblon. No? At ang nais natin, no, through this whole government approach, ay maiangat yung industriya. Kasi alam mo, para rin mga magsasaka to na yung kanilang ani, kukunin ng middleman, yung middleman, lalagyan lang konting value added, ibebenta na ng triple, sobra-sobra, dun sa
pagkabili nila. Opo. At ito yung nabanggit sa akin ng isang industry partner na makakausap niyo mamaya, na ito yung concern nila. Nais nila na dun pa lang sa Romblon, sila na yung gagawa, sila na yung lilinis, sila na ang mag-e-export. Tama yun. So hindi na dadaan sa middleman. Tama po. Para yung kita sa kanila na. Tama po. Sa kanila na. Tapos tataas pa yung kalidad nung industriya sa Romblon mismo. Tama. Hindi na kailangang idalhin sa ibang lugar. Kasi sa ibang lugar, meron silang mga machine na pwedeng gamitin. So sabi ko, baka pwedeng tayo na yung magbigay ng mga makina na kailangan ng ating mga artisans, ng mga industry players, para sa kanila mismong mga manufacturing plant, nandun na lahat. Makikita kagad yung husay, sir, ng produkto. Ay, oo, totoo yun. Totoo yun. Tapos, mga ano rin sila, bubukas din isip na, pwede pala kami makapagsabayan sa ibang mga nasa ibang bansa. Tama po. At yun ang ating pangarap, ASECNAP noon, no? Ito yung pinangunahan ni SEC, na ilunsad na yung roadmap nung nakaraang taon. At ang nais nga natin, sundin yung roadmap. So may mga effort na tayo, nakahingi na tayo ng funding para makapagtayo ng laboratory sa ating provincial office sa Romblon. At mamaya kikwento ng ating kasama, Lynn, no, kung paano yung ating mga effort dito. Ang RSU rin, ASECNAP, yung Romblon State University, meron ding laboratory na gagawin, yung Marble Center. Para naman matulungan yung ating mga faculty na mag-innovate din, no? Mag-isip din ng mga researches para dito. Ang galing, RD. Yung nabanggit mo yung AI-assisted design, 3D modeling, laser engraving, robotic tools. Ang question ko nito, alam ko na mapapalakas ito ang kalidad at competitiveness. Pero yung capacity building ng mga gagawa ng ito, ano po ang plano ng DOST Mimaropa? Ay, magandang tanong yan. Kanina lang nag-uusap kami nung ating kasama sa industry. Ito nga yung nakikita nila na pangangailangan. At ang napag-usapan namin, magtatayo tayo ng training center mismo dun sa provincial office. At ito ang magiging hub ng lahat ng capacity building na kakailanganin ng ating mga industry players, no? Mula sa paggamit ng mga AI tools, paggamit ng mga 3D printing, paggamit ng mechatronic arms, no? Yun yung itatayo po natin ASECNAP sa ating provincial center. Pero hindi lang 'yan. May naisip din kami, pinag-usapan namin ni PD Lina, na hindi lang hanggang dito, kailangan nating i-record, i-dokumento yung industriya kasi heritage nga to. Tama po. So, iniisip po namin yung pagkakaroon din ng museum, no? Na konektado dun sa pagkikwento sa kasaysayan. Wala pa ba sa museum tungkol sa mukhang marble? hindi pa, no? Hindi pa. Yun yung pangarap, no? Yun yung pangarap na mayroong museum doon para alam mo yung pagpunta ng mga tao, they will appreciate the industry. They will appreciate the industry and they will appreciate the artisans. Kasi ang nais natin, hindi lang makita yung marble, pero may tao na lumilok dun sa marble na yan. Sino tong mga to? Bakit sila nahilig dito? Ano yung kwento sa likod nila? Ayun. Yun yung mga naka-line up ASECNAP. Napakaganda po ng plano po ninyo, RD. Pero kapag may innovation, mas efficient ang trabaho. Paano po makatutulong ang digital prototyping para mabawasan yung waste at maging mas eco-friendly ang marble industry? Tama yan. Kasi unang-una halimbawa, pag may gagamit AutoCAD, halimbawa lang AutoCAD, may design ka na. Pagka automated na yon, bawal na yung trial and error. Kasi yung paglilok noon, nakabatay na dun sa disenyo na nasa computer. Therefore, yung paglilok niya, precise. So, mababawasan yun. Tapos, yung mga waste nito, meron na research sa RSU, ASECNAP, no? Pwede pala itong i-convert into other reusable chemical na pwedeng gamitin sa iba pang mga industriya. So, merong mga chemists na pinag-aaralan naman paano yung mga dust i-convert into other form of technology or household use. Para mas sustainable, di po ba? At circular economy. Yes, correct. Tupak na tupak sa ating pangarap, ASECNAP sa DOST, di ba? Yes, tama yan, RD. Ito po sa pangalawang, sa katanungan na ito, paano naman ang kawalan ng traceability o pagkakakilanlan
sa mga produktong ito. Ano yung masasabi nyo dito? Ayan, tama yan, Seknap, no? Katulad din sa ibang produkto natin dito na, halimbawa, mangga. Galing ba talagang Gimaras yan? No? Tama po. Suha, galing ba talagang Davao yan? Made in. Oo. So, isa to sa nailabas din ng, ng mga industry partners. So, kailangan natin yung parang blockchain technology para malagyan ng traceability yung mga marble na manggagaling sa Romblon. Kaya nga ang nais ng mga industry players, dito na sa Romblon natin gawin yung lahat ng nasa supply chain ng marble. Para tayo na mismo yung mag-export para hindi na magiging issue yung galing ba ng Cebu yan, galing ba ng Romblon yan, galing ba ng kung saan yan. Hindi alam mo, galing sa Romblon. So, pero gagamit tayo ng blockchain na technology. Pero kailangan pang, turuan yung ating mga industry players at definitely DOST will be at the forefront, Seknap. Ayun. Paano po nakikipagtulungan ang DOST sa iba't ibang ahensya at sektor ng lipunan para masiguro matagumpay ang implementasyon ng proyekto ito? Ayun nga, nabanggit ko kanina yung council. No? Ito ay isang hakbang na at nandito na ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno at saka LGU at industry partners na nag-uusap-usap at sila actually yung magpapatupad ng roadmap sa tulong natin. Siyempre tayong mangungunang ahensya, pero sa kasalukuyan, nabanggit ko nga kay Seknap kanina, nag-touch base na tayo sa DTI Mimaropa, sa DA Mimaropa, DepDep at saka sa CHED. Kasi ito yung mga primary players na tutulong sa atin na Seknap at saka ONIN para siguro na yung industriyang ito at hindi lang, pati yung iba pang mga crops natin at saka mga products natin ay mula sa production hanggang sa market ay merong tulay. Hindi ba yung kami lang dito sa DOST, kayo lang sa DTI. Ang nais natin from DA production. DOST at saka CHED na manpower STI. Tapos ang DTI ayan ang market. And then nandiyan ang DepEd para i-monitor. Kasi sa kanila tayo nagsasabit ng 'di ba? Sa implementation ng PDP. At sa PDP kasi ang gusto natin, ang Mimaropa maging destination of choice. Tama po. Iyan kasi yung vision, no? To be the destination of choice. At kung marble, sasabihin, pag marmol, destination of choice, Romblon. Tama po. So yan ang ating pangarap, Seknap. Thank you RD, Aido. Tuwag-tuwa ako dyan sa collaboration na yan. Pero ang inaisip ko na rin lang, siguro kahit tayo sa DOST, ano sa palagay mo? Dapat siguro aware na rin tayo kung ano talaga, nasaan ang merkado ng marmol, ano ba ang kailangan nilang kalidad at anong kailangan nilang mga specifications. Ano po? Ano sa palagay nyo? Pag dapat simula na yan, siguro dapat magsimula nga yan yung mga ating mga suks at ang Romblon mismo maging very proactive, lalo na yung Chamber of Commerce ng Romblon. Tama ka dyan, Seknap. Sa katunayan, yan yung hamon ko sa mga SUCs natin, lalo na sa RSU. Sabi ko nga sa kanila, yung Marble Center nyo ba ay katuwang ang PCCI ng Romblon? Tama. Kasi kung hindi natin katuwang, puntahan natin, kausapin natin, isama natin. Kasi sila nakakaalam kung anong pangangailangan. Tama. Sila nakakaalam kung ano yung nakikita ng merkado. Para yung ating mga STI solutions, tutugon doon. Akma doon. At yan yung medyo kulang sa atin minsan Seknap Parang yung ating mga SUCs hanggang doon sa publication. Sabi ko nga, okay yan. Kailangan yan. Pero sana, mula sa publication, tumatawid sa commercialization. Tama po. Kaya di ba tayo, Seknap, yung ating propel. Yan ang layunin Tama po. Tama. Sige po. Maraming salamat, Dr. Bernardo Marmol and Cepeda. Salamat, Seknap. Regional Director ng Mimaropa. Biro lang, pero magandang nickname yon, no? Amen to that. Amen to that kasi parang yun ang baptism mo ngayon bilang RD. Maraming salamat po, RD Idol. RD, maraming po salamat. Mga kunag, pag-uusapan naman natin ang transition mula sa heritage craft patungo sa digital transformation. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino.
Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mula sa Heritage Craft, patungo naman tayo sa digital transformation. Tama yan, Onin. Kaya naman makakasama natin ngayon ang boses sa likod ng pag-alalay sa ating mga MSME sa lalawigan. Siya ang tumutulong para bigyan ng tech upgrade ang ating mga artisans. Siya ang setup project lead ng DOST Romblon na si Miss Lynn Fruelda. Magandang agham, Miss Lynn. Good afternoon po, sir. Yes, Miss Lynn, para sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba talaga ang setup at paano nito natutulungan ng ating mga kababayan sa Romblon na nasa marble industry? Okay po. Ang setup po, isa sa mga banner program ng DOST or ang Small Enterprise Technology Upgrading Program ay naglalayong tulungan ang ating mga micro, small, and medium enterprises na pataasin or i-improve yung quality of production nila. Binibigyan po natin sila ng assistance and access sa technology, equipment, and technical support pagdating po sa pagpapaayos or pagpapabuti ng kanilang current production. So, sa ngayon, sa ating mga kababayan sa Romblon, nakapagbigay na po tayo ng 9 million worth of assistance simula nung nagsimula ang setup sa Romblon noong 2009 hanggang sa kasalukuyan. And nabigyan na po sila natin ng access para makabili ng kagamitan kagaya ng lathe machine, cutting machine, motor tools para po sa pag-uukit na siyang mga pangunahing kagamitan ng ating mga marble artisans. Isa din po magandang halimbawa ng setup program ay yung ating kliyente na nag-upgrade or nag-convert from manual to electrical diamond blade tip. So, isa po yun sa mga na-improve, magagandang halimbawa ng programa ng setup sa Romblon. Ayun. Talagang kilala ang Romblon as the marble capital, Ms. Lynn. Pero sa tingin po ninyo, bakit kailangan na natin mag-move on mula dun sa purely traditional na pag-uukit ng mga marble? Opo. So, sa amin sa DOST, hindi naman po namin inaalis yung traditional na pag-uukit. Kasi parte na ito ng aming sining, pagkakakilanlan, kaugalian. Tama po. Parte na ito kung paano kami nakilala. Ang layunin po namin ngayon ay ipakilala na meron din tayong alternatibong teknolohiya para isaayos or i-improve yung quality, lalo po yung quality ng ating product para
makasabay tayo sa kung ano yung nasa market ngayon, kung ano yung pangangailangan ng market. And bilang tugon sa current problem ng ating marble industry, nagkaroon po ng inisyatibo ang ating provincial director na magkaroon ng ganitong inisyatibo, Marble Roadmap, para gabayan po ang ahensya kung paano ba natin masusolusyonan yung mga problema nila. Ms. Lynn, isa sa mga nakikitang hamon sa marble industry ang alpog. Ito pang alpog dust? Marble dust. Marble dust. Yes, Kasi po. sa Bicol, alpog din. O ang waste na nabubuo kapag nag-uukit ang ating mga artisans. May naging hakbang ba ang DOST para solusyonan ito? Yes po. Actually, itong programa with DepDev po, na bigyan tayo ng assistance through our provincial director na i-introduce ang technology ng robot arm. Dito po sa robot arm, i-improve niya kung paano yung proseso ng pag-uukit. Dati po kasi kapag manual process, madami or mataas yung chances ng rejects. So, pag madaming rejects, madaming marble waste, madami yung alpog, kagaya po ng nabanggit ni Sir. And yun po yung susolusyonan natin through the robot arm. Para i-lessen yung mga mapuproduce na marble waste, mga alpog. Kasi pag ganitong manual process, the chances of having mataas na rejects po ay yun din yung mas lalong dumadami yung marble waste natin. So yun yung gusto nating solusyonan po. Ayan. At this point in time, ma'am, talagang halos gumagawa ang paraan para talaga masolusyonan yung pagkatapon at yung mga alpog na tinatawag natin. Pero sa ngayon, nababawasan yung mga kabataang gustong pumasok sa marble industry. Ano bang ginagawa natin para sila may kahit ulit? Yun po. Actually, isa sa mga naging resulta ng pag-aaral at saka analysis ng ating roadmap, ito nga po yung pagbaba ng interest ng ating mga makabagong henerasyon ngayon. So, kakibat po kasi nito yung pagod, yung tagal ng proseso. Tama po. Naku. Opo, mahirap yung traditional. So, bilang solusyon, i-introduce natin kasi yung trend ngayon about technology, AI. So, makikisabay tayo kung ano yung trend ngayon. Kung saan sila interesado, kung saan align yung kanilang interest, doon po tayo papasok. Tama. So, papasok tayo sa robot arm. Bibigyan natin sila ng makabagong pamamaraan kung paano gawin or i-improve yung traditional. So, ngayon, parang, ang trend po kasi ngayon about robotics, about AI. So, parang mas ma-open natin yung kanilang interest doon sa larangan through introducing robot arms po. Paano naman ang ating mga kababaihan, Ms. Lynn? Magiging mas women-friendly ba ang paggawa ng marble dahil sa mga makabagong teknolohiya? Yes po, actually. Mas magiging user-friendly din siya, lalo sa mga kababaihan, sorry po. Kasi dahil sa automation, mas madali na siyang i-operate. Kung ikaw ay computer-aided, mas malawak na yung opportunity na may ibibigay hindi lang sa kababaihan, kabataan, lahat po ay may access na magiging, yun po, user-friendly sa lahat. Ayan. Kasi mas madali na siya i-operate. Tama Kumpara po dun sa ating traditional na kailangan mo ng lakas. Diba? Kasi sa sobrang lalaki ng mga marble blocks na ginagamit, yung proseso ng pag-uukit, doon tayo parang nagkakaroon ng hesitation pagdating sa mga kababaihan. Kaya ba natin yun? So ngayon, meron ng automation. Ito po yung sagot natin. Mamantanong ko lang, hanggang ngayon ba meron pa rin nag-uukit ng marble? Yes po, madami Sa Romblon, marami pa rin. Oo. So parang ngayon pa natin ini-introduce yung paggamit ng robot arm. Opo. Bilang ini-introduce din natin yung robot arm para din ma-duplicate natin kung ano yung ginagawa nila. Kasi sa pag-uukit, hindi natin walang assurance na kung yung ano yung una nilang na-produce, mapuproduce ulit nila. So dito sabi nga po ni RD kanina, pwede nating i-duplicate kung ano yung unang naging disenyo. Mas madali na yung paramihan yung isang klase ng disenyo. Kasi i-automate na, design, andun na, readily available yung design. So, mas madali po. Paano natin masisiguro na magtutuloy-tuloy ang pag-unlad ng mga MSMEs natin sa ganitong larangan? Opo. Kami po, tayo sa DOST, tuloy-tuloy. Every year, meron tayong programa para sa mga magmamarmol. Kagaya ng setup, yearly, as much as possible, meron tayong natutulungang marble firm. Then, aside doon, meron pa tayong ibang programa na nagbibigay ng
solusyon sa mga agam-agam problema, issues nila katulad ng packaging, nabanggit kanina po, para mas maging presentable yung ating marble products. Mas madaling makilala na yun ay from Romblon kasi binigyan po natin sila ng packaging. So, may ganitong inisyatibo ang provincial office para matulungan natin kung paano ba masustain, mapanatili yung industriya ng marble sa Romblon. And aside doon, kapartner din natin ang LGU, Provincial Government and Academe para tuloy-tuloy yung tulong natin doon sa industriya at hindi mawala kasi yun ang aming pagkakakinlanlan. Ang marble capital ng Pilipinas ay Romblon. Maraming salamat. Taga-Romblon ho kayo, Miss Lynn. Yes po. Naku, alam mo, Onin, kitang-kita mo sa aura ni Miss Lynn ang passion niya talaga dito sa industry na to at nakakatuwa siyang pakinggan sa mga explanation niya. Good luck sa iyo, Miss Lynn, at sa buong Romblon. At we all look forward to that. Maraming salamat, Miss Lynn Fruelda, ang Setup Project Lead ng DOST Romblon. Ayan. Samantala mga Connect at Secretary at ASIC NAP, hindi lang basta bato ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kasi raw bato, masyabang pakinggan, pero marmol ang pag-uusapan natin. Siyempre, yun ang pangarap ng bawat pamilyang Romblomanon na nakadepende sa ating marble o white gold. At para ikwento sa atin kung paano binabago ng siyensya at teknolohiya ang buhay ng ating mga local carvers, makakasama natin ang General Manager ng RMIC na si Miss Mirna Bien Silverio. Magandang agham, Miss Mirna. Magandang hapon po, ASEC. Yes. Miss Mirna, bilang General Manager ng RMIC, ano po ang real-time na sitwasyon ngayon ng ating marble industry? At kumusta po ang ating mga local carvers at MSMEs pagdating sa demand at production? Ang marble industry po ngayon sa Romblon ay very promising. Marami pong mga orders pero sa ngayon ay hindi po kami makapagtanggap ng bulk orders kasi hindi naman siya mano-mano pero talagang hindi kakayanin kasi malakihan po talaga pag umu-order ang mga sumusuporta sa industriyang ito, ang mga buyers, ang mga businessmen, middlemen. Subalit, hindi namin talaga siya matanggap ang volume nila and ang quality na kanilang ine-expect. Pero kung makita, pero tama lang. Kaya siguro talaga nararapat talaga yung ating mga digital tools. Tama po. Kasi may sarili siyang intelligence, so to speak. Yun ang po yung tatanong ko kay Ms. Mirna. Ano po yung pinakamalaking pain points or hirap na dinaranas po ng ating mga artisans at sa pagbebenta at paggawa ng kanilang mga produkto? Ang karaniwan ko pong naririnig, meron po kasi ding naglalakas loob na tumanggap ng volume orders. Pero nga po pagdating din po sa quality control, lalo na kung ang umu-order po ay galing ng ibang bansa, ang Japan isa sa mga pinaka masigasig na customer natin. Subalit, very particular sila sa quality. Pag sinabi nilang ang thickness ay ganito lang, dapat ganun lang, walang labis, walang kulang, at dapat pare-parehas po ang thickness ng lahat ng i-deliver natin. At yan po ang hindi kinakaya ng industriya ngayon. So sayang po, imbis na papasok sa atin yung orders, sa ibang bansa po sila kumukuha. Maganda rin po na naririnig ko ito kasi para naman sa mga conversations natin, even sa ating mga universities and colleges, ito ay makarating sa lahat. At para malaki po ang role ng DOST sa ating roadmap at sa inyo pong obserbasyon, paano at ano ang tulong ng mga scientific interventions at modern equipment para umangat pa ang sinasabi niyong kalidad na gawa ng ating mga kababayang artisano? Ang programang ito ng DOST na nagsimula sa roadmap ay hindi po mapapantayan. Sobrang sagot po ito sa panaginip ng mga nasa marble industry upang matugunan itong bulk orders at yung quality hinihingi na kagaya ng binanggit ko kanina. Because if we are into robotics, talagang isasalang mo na lang yung raw material, nakaprogram po doon kung ano yung gusto nila, half inch ba or 10 millimeters. Nakaprogram po yan doon at lahat po ng isasalang natin doon ay mayroon pong consistency sa quality. Iyan po yung isa na pinasasalamatan natin ng labis sa DOST na
kanila pong tinugunan yung isang requirement or isang request natin sa roadmap. At ito po yung priority request na mag-upgrade po tayo sa robotics or sa latest technology ngayon, yung AI. Another advantage po ng programa ito ng DOST dahil nabanggit po kanina na nawawala na tayo ng artisans. Kasi kung ako po yung anak ng nagmamarmol ngayon, hindi pa ako ma-encourage na pumasok sa the same na trabaho. Kasi nakita ko po na yung kinikita ng tatay ko at nanay ko hindi sapat. No? They cannot send us to good schools. They cannot provide decent meal. No? So, bakit ako mag-engage sa ganitong activity? Samantalang with the use of the AI technology, mai-improve po talaga ang quality. Yung isang marmolista na gumagawa lang ng 2 pirasong, let's say, yung almeres na lang. Pag tayo po ay gumamit ng AI, siguro po thousands yan. Wow. You can just imagine 1,000 folds ang ma-earn. So, mag-i-improve ang kanilang tirahan. Hindi na barong-barong. Makakapagdamit na silang ng maayos, makakakain ng tama at sapat, at ang mahalaga doon, makakapag-aral po sila. So yan po ang isang, ngayon pa lang ay pinasasalamatan na namin sa DOST. Isa sa mga bagay na binabanggit po ninyo yung pagkapasalamat sa DOST. Tayo man ay nakikita po natin ang pagsumikap ng DOST na marami po matulungan na mga craftsmen at iba pa mga artisano ang DOST. Pero ngayon, marami tayong mga bago tulad ng 3D modeling, laser engraving. Paano ito tinatanggap ng ating mga kooperatiba? May wow factor ba ito sa kanila? Sobrang wow na wow po. Actually, nung aming General Assembly nitong November, latest itong first week of March, diniscuss ko po ito sa kanila, sigun po sa pag-ugnayan po namin sa DOST. And they're very excited. Very excited na ma-uplift yung kanilang economic condition. Of course, they will earn more. And then, itong mga kabataan, in fact, meron na kami mga recruits at ito ay hindi lamang for male. Kasi dati, dinodomina ng kalalakihan ang industriya. Kasi pag sinabing marmol, pumapasok agad ang bigat. Diba? But with the robotics, meron po kami mga aplikante sa training because the machinery will come with the training. Mga kababaihan po, and they're young, very young sila. So, sobrang doon palang makikita mo na enthusiasm nila, and it will result to something good sa industriya. So, yan po talaga ang napakalaking bagay na sobrang thank you talaga. Yeah. Alam niyo po, no, minsan nasa Israel ako, sabi ng mga madali daw sila gumawa ng 14 Stations of the Cross. Dahil lang sa AI at sa robotics. At kaya na lang nilang ihugis yung mukha sa mukha ko. Sorry. Ganyan ka-efficient. Ang mga potential investors po at buyers ang nakikinig, ano pong masasabi niyo tungkol sa bagong Romblon Marble na dekalidad at technology-driven? Very positive po ang masasabi ko sa kanila. Kung noon ay natatanggihan namin sila because we cannot meet their demands, the quality and the volume. Pero ngayon po, dahil sa pagpasok ng industriya sa latest technology, umasa po kayo na ang inyo pong orderin sa amin ay AI quality din po. No? At ito po ay walang reject. Pag sinabi nyong 3 inches, kung 30 millimeters, 30 millimeters. Just say what you wish at they will deliver it to you. Yan po ang sinasabi natin dyan, Ms. Pirna Bian Silverio ng General Manager ng RMIC. Ang atin na pong tagline ngayon ay from dust to dust. Romblon Marble. Sure, ang ganda niya. Very nice, sir. Very nice. Wala nang alpog. Wala nang alpog. Wala na po. Wala nang dust. Dust na talaga. Dust Romblon Marble. So, yan po. Maraming salamat po. I'm so very inspired and God bless Romblon. God bless Romblon. Thank you very much. Maganda kasi sinabi nyo, from dust to dust. That's very nice. At wag lang yung kabila. Ay, iba po yun. But anyway, sir, itong roadmap na ito ng taga-Romblon, matutupad na unti-unti at talagang I'm sure gagawin ng mga taga-Romblon yan sapagkat si DOST Secretary Renato Sildum Jr. ay taga-Romblon. Kaya syempre, di ba, alam naman natin pag kami mga proyektong
galing sa probinsya mo, ipagmamalaki mo. Marami pong salamat. Thank you very much. Maraming po. salamat. Thank you very much. Mga ka-connect, oras na para ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the SNT Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusudum Jr. sa pamamagitan po ni Assistant Secretary Nap Juanillo Jr. Narito ang mga dapat abangan na kaganapan ng ating DOST Secretary Dr. Renato Silvium Jr. Sa darating na Lunes ay magkakaroon ng Memorandum of Understanding signing sa pagitan ng DOST at Land Bank of the Philippines. Sa Martes naman ay naimbitahan ang ating kalihim sa Inoblasyon, UP Innovation Summit 2026. Sa parehas na araw din ay ilulunsad naman ang AI Laboratory sa Philippine Science High School Main Campus. Papaunlakan naman ng kalihim ang Project 72, the 72-hour Earthquake Response Simulation Exercise or CIMEX sa Miyerkules. Makikipagpulong din sa Secretary Solidum sa Technical Working Group na pinangungunahan ng DFA sa nominasyon ng Taal bilang World Heritage Site at sa UNACOM para sa hosting ng IOC events. Maraming salamat po, Asignap. Mga Connect, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay ni mga panood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Ako ang inyong kapatid sa Imbabawid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam at sa ngalan po ni DOST Secretary Dr. Renato Silvium Jr., ako po si Napoleon Juanillo Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka, One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito